Magandang gabi sa inyo. Re-reaction natin tong exploration ni Just Clint dito sa abandoned ghost ship sa Cebu. Nag-overnight siya dyan sa haunted ghost ship. So, bago ang lahat, nais kong i-subscribe nyo si Manila Horror, si Maris Films, tsaka si Paranormal Investigator. Ayan, nandyan sa ating screen. At sila Manila Horror at Maris Films sa mga kasama natin sa exploration sa September 13. At subscribe mo rin si Reynold TV. Ayan, nandyan, makikita niyo yan dyan. Makakakulab natin yan. First time natin makakasama si Reynold TV sa exploration natin. Yan. So, subscribe nyo lahat ng ating mga kasama, ang aking team na si Manila Horror, tsaka ang kakulab natin si Reynold TV. So, panoorin natin to. Reaction. Biyahe, kaya pumasok na ako agad bago pa lumalim ang gabi. Ang dalawang maliit na kwarto. Ito siguro yung machine na nagbababa ng pintuan dito kung saan dumadaan yung mga sasakyan. Tapos sobrang dilim dito guys. Yan. Kung papatayin ko yung ilaw dito, ito siya. Dilim. Sopep room. Di ko alam kung ano yung meaning ng Sopep room. Kung meron tayong mga nagtatrabaho sa barko, comment nyo naman guys kung anong meaning itong Sopep room. Naiwan din dito ang mga foam ng higaan at mga takip ng mga tangke nila. Pati mga gamit ng mga nagtatrabaho sa barko, nandito pa. Dumiretso ako sa loob para tingnan ano pang meron dito. Dito tayo sa may back part. Kailangan natin mag-iingat kasi meron dito mga kuryente pa. Hindi natin sure kung live wire yan, kaya medyo delikado. Naiwan din dito ang mga lumang lifeboat na nabubulok na at unti-unti nang nasisira. Lumang-luma na siya. Tapos dito sa baba, naiwan pa dito mga life jacket. Yan, hindi pa nabuksan, no? Hayaan na lang dito. Tingin ko na to eh. Ano kaya nangyari dito sa barko na ito? Ba't na-abandon ng ganito? Ano kaya? Sinubukan ko rin tingnan anong meron sa taas nito. At dito pa lang sa hagdan, makikita na kinakain na ng kalawang ang ibang parte ng barko. Ano na siya? Marami ng kalawang. So, kailangan natin magdahan-dahan kasi baka anytime pwede na itong bumagsak. At pagdating sa second floor, bigla akong nakita to. Ano yan? Meron pang barko dun. Siguro ito yung mga barko na lumubog ng bagyong... Ano bang bagyo? Ano bang bagyo yun? Ulit ba yun? Yung tumama sa Cebu na malakas. Alimutan ko eh. Comment nyo nga guys sa comment section kung tama ako. Ulit ba yun? Yung malakas na bagyo tumama sa Cebu. Kasi baka ito yung mga barkong pinalubog niya ng bagyo na yan. Napakalakas kasi nun. Ayan. Pero ito ano na, lumubog na talaga siya. Baka pag tumagal pa to guys, baka ganito na rin yung mangyari dito sa barkong ito. Gaya na no, lubog na yan. Puno na siya ng kalawang. Sa dulong bahagi ng hallway na to may natagpuan akong isang palikuran. Yung pader niya, butas na. Tapos yun pa yung mga inodoro. Kung wala na talaga, hindi na kayang i-restore to. Sira-sira na. Ayo! Gaano na yung kalawang guys. Ayo! Sisilipin ko sana kung gaano nakataas to. Kaya yung... Oh, shucks! Gagi! Putol na pala ang lock ng railings. Sikan na siya dun ha. Kung diniin niya ng konti yung hawak niya, yung tukod niya dun, malamang diretso sa dagat siya si Jasmine. Pero at least dagat na babagsakan niya. Problema lang dun kung di siya marunong lumangoy. So yun, sasabihin ko lang, kung nanonood man si Just Clint ngayon dito sa reaction natin, mag-iingat ka bro sa mga exploration mo kasi delikado rin yan ha. Buti na lang di siya napatukod ng todo, malambot na yun. Tignan nyo to. Delikado na guys. Kaya pala eh. Yan yung sinasabi ko kanina na anytime pwede na itong bumagsak kasi yan kalawang na guys. Oh my
my God, kailangan natin mag-iingat talaga. Meron ditong dalawang daanan kaya pinuntahan ko muna ang unang bahagi ng barko nang may napansin akong tunog habang papasok sa isang kwarto. Check na natin. Lagi may tumunog. Para may kumalabog sa likuran niya. Uy, Yung reaction niya pag natatakot siya talagang literal na legit eh. Talagang pagka ano eh, malalaman mo kasi sa tao kapag yung totoo malalaman mo kasi sa tao kung totoo yung reaction niya. Hindi yung parang acting lang na ano. Talagang yung ito si Just Clint talagang totoo kasi yung reaction niya talagang parang ano talaga, hindi mo masasabing fake. Kasi nga tunay yung reaction video niya. Yung ano niya, yung gulat niya. So, balik tayo. Diba? Pansinin mo. Hindi ako sigurado kung ano ito kaya sinubukan kong tawagin. Baka may tao. Ayo! Pero wala akong narinig na sagot. Ayo! Hindi ko alam kung rinig dito pero merong tumunog. Kaya pumasok na ako sa unang kwarto at sobrang daming gamit na iwan dito. Daming Dito yung mga life jacket. Tsaka merong mga kuryente kasi dito guys. Kailangan natin mag-doble ingat. Wasak na ang mga dingding at kisame nito at nagsilaylayan na rin ang mga kuryente. Sobrang daming life jacket. Yung iba hindi pa nabubuksan guys. Halos bago pa. Grabe, nayaan na lang dito. Ito pa yung mga... Ba't hindi kunin ng ibang ng ibang ano yan, yung mga life jacket na yan. Sa ibang, pwede magagamit siya sa ibang barko ah. Pwede ibenta yun eh. Sa ibang barko. Bawa, yung barko na may kulang ang life jacket. Hindi nila kunin niya, nasasayang lang. Kita niyo naman, nakatambak lang dyan sa abandonadong barko, wala naman nakikinabang, wala naman gumagamit. Ang daming barko natin ngayon na kulang-kulang ang life jacket. Ang daming barko na mga, pansinin niyo pag sumakay ka sa mga barkong yung mga, hindi yung mga hindi, pansinin niyo yung mga barko na mga MB, like MB yung tanda niyo lumubog na kulang ang life jacket. Di ba? Yung mga maliliit na barko lang. Ang daming life jacket diyan, ay dapat kunin nila yan o kaya bilhin nila yan kung i-distribute niya sila ibang barko na nangangailangan ng life jacket. Kaya sa nagugulok lang diyan, marami na maliligtas na buhay yan kung sakali may barkong for safety in case na malunod yung gobyerno nga naman talaga natin. Kasi yun nga, hindi na siya nagamit pa yung mga pito dito sa loob. So hindi talaga siya nagamit guys. Bukod sa mga life jacket, may mga life rings at ibang safety equipments din na naiwan lang nakatambak at nabuo. Ang daming safety equipments dyan. Ibang barko natin, katulad nung barko na kulang-kulang ang life jacket, kulang ang safety equipments, wala namang pambili, wala namang yan kasama ng silid na ito. For senior citizens only. So maganda rin kasi meron silang CR para lang sa senior citizens. Tapos yung kanina yung sa baba, yun yung para sa mga medyo bata-bata pa. Pinuntahan ko naman ang likod na bahagi para tingnan kung anong meron doon. At pagdating ko sa dulo, may natagpuan akong 2 kwarto. Ayo! And guys, dito sa loob may mga higaan dito. Restricted area for officers and crew only. Oh my God. Grabe, meron pang gamit dito. Dinaanan kong ang kwartong to. Nagsilabasan na ang mga drawer at nagkalat na ang mga ibang gamit nito sa loob. Meron pa mga rulebook. Ito siguro yung pinapapirmahan nila para kung dadaong sila sa mga port. Yung shelves niya, puro kahoy. Kahoy siya. So check pa natin dito sa kabila. Tingnan natin kung itong meron. At habang nag-iikot ako dito,
meron akong napansin na kakaiba. Gulat niya talaga. May kumalabog, sabi niya. Talagang literal yung gulat niya, no? Nanggagaling ito sa likod ng hallway. Ayo. Dito ko kinabahan dahil hindi ako sigurado kung ano makakasalubong ko. Lalo't mag-isa lang ako nag-iikot. Hindi ko sure kung naririnig dito, guys. Ayo. At habang palalim ang gabi, mas lalo itong lumalala. What the heck? Papasukin ko sana para tingnan kung merong tao. Pero biglang nangyari to. Gumagalaw siya. Dito ako Gumagalaw eh. Makapasok ba hangin dyan? taka dahil wala namang hangin na Pero nakakapasok. walang ano dito makapasok na. Sabagay, wala nga ito eh. Puros mga ano to eh. Ito, ewan ko lang kung ano to. Bintana. Hindi natin alam kung yung bintana na yun is tabos ba dito sa labas. Para ano. Pero kung dito lang babasihan natin, ito. Kung wala to, halimbawa, wala ito. Yung bintanang maliit na yan. Ito lang. Hindi makakapasok talaga hangin dyan. Ba't kaya galaw? Diba? At maya-maya lang, Diyang gala. Ay, literal. biglang Lagi, ito nga oh. Lumakas bigla yung galaw ng ano. lumakas ang paggalaw nito. Guys, gumagalaw siya. Kaya magtataka ka talaga dahil kung hangin man to, Walang hangin dito. buko dapat ang unang gagalaw lalo't na sa Pero pintuan. hindi, kasi ito, bukas to, katulad nito guys. Tanya, bukas to. Maaring yung manggagaling na hangin dito, pwede kasi. Kasi open, ayan, open. Ngayon, kung may papasok na malakas na hangin, padiretso, maaari kasing dapat, mararamdaman dapat ni Jasklin kung may hangin. Pero sabi niya, wala daw. Hindi natin alam. Ayo. Nilabanan ko na lang ang takot at nagpatuloy lang dahil hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, lalo't mag-isa lang ako dito. Oh my gosh. Kitchen nila siguro to. Nagsibagsakan na rin ang kisame nito. Sira-sira na ang mga lababo at ang ibang parte nilamon na ng kalawang. Pero yung ref nila dito, walang dito. Yung kinagandahan kasi walang kumukuha, guys. Grabe yung ano dito, paramdam dito eh. Yung explorin to, kalawang na talaga. Papunta na sana ako sa kabila nang may napansin akong tunog na parang may hinihila. Ay, oo nga. Tang kadena. Saan gala? Kagi. Kadena nga talaga, hinihila. Nagidinig na dinig ang Akala ko nung una hindi ito hagip ng mikropono, pero habang ini-edit ang video, ito ang nakita ko. Saan gala? Sinilip ko baka sakaling may tao, at nang sinubukan kong tawagin, wala pa rin akong narinig na sagot. Tao po? Dito lang gagaling. At nang tiningnan ko kung anong oras na dito, Yan guys, alas 12 na pala. kaya binilisan ko na alas 12 na ang puto. Malakas talaga yan. agad maglibot. Kasi medyo delikado. Baka tao na yun dito. Pinasok ko ang isang kwarto dito. Sira-sira na rin at nagsilaglaga na ang kisame. Pero medyo kakaiba dahil merong mga gauge na nakasabit sa dingding niya. Converter guys. Mga converter to. Yan o, 220. Output. Kwarto siguro to ng mga inhinyero nila. Siguro binabantayan niya yung bilis. Hindi ko sure kung may mga taga-barko tayo na viewers. Comment yan? mo naman kung anong room ito. Tawag dito, kwarto ng kapitan yan. Kwarto siguro ng kapitan yan, guys. The Epic Online Na
naman ito matatagpuan ang passengers lounge nila kung saan nagpapahinga ang mga pasahero habang papunta sa kanilang destinasyon. Dito rin matatagpuan ang kanilang kantin na ngayon abandonado na rin at unti-unti nang nilalamon ng panahon. OMG, kagi meron pa dito mga radyo nila guys, nandito pa. Dami hayaan lang dito. Motorola pa guys. Pamahalin din yung radyo pero hinayaan na lang. Navigation for canteen. Oo nga, ito nga yun. Ito meron pang lutuan Control area ata to, yung mga switch. Dito yung mga switch guys. Ito meron pang mga control pass pero wala na, sira na rin guys. So ito siguro yung mga switch sa ilaw. Nakakomandar yung barko na yan. Nandito yung mga pang first aid nila guys. Matatagpuan din dito ang kanilang klinika kung saan ang mga lumang gamot ay nagkalat sa sahig. Gastro. So guys, kung meron kayong alam about sa mga ganito gastro, kung may nurse tayo dyan o doktor, comment nyo naman kung para saan tong gamot na to. Nag-ikot pa ako para hanapin kung nandito ang control room nila pero habang nagvi-video, biglang nangyari to. Ito, yung steel na lang yung naiiwan. Tapos yung mga wire niya, Parang ginigiba ng barko. Lakas na. Yung na to. Ang lakas. Lang may kumalabog sa gitnang bahagi ng barko. Ayo! Wala pa rin sumasagot at habang lumalalim lalo ang gabi, lumalala ang mga nangyayari. Parang dito galing sa taas. Sinubukan kong hanapin para tingnan baka may nalaglag lang bago ko hanapin ang control room kung saan minamaneho ang barko at ang engine room nito. At pagdating ko sa taas, ito ang bumungad sa akin. Sa lifeboat nila guys, nandito naiwan, sobrang dami nito. Ito pala yung laman nun. So pag nagbukas pala to, ito na yung magiging life raft nila. Yun nakalagay pa 1966. Tapos dito, yan next service is 2020. So grabe, sobrang tagal na pala talaga nito. At sa tagal kong nag-iikot dito, nahanap ko rin sa wakas ang control room ng barko. OMG, ito na yung bridge. Ito na ata yun. Dito na yung bridge kung saan nagmamaneho yung kapitan guys. Dami dito, naiwan pa dito yung mga stretcher nila fold away. Dito po yung mga radyo. Ito sa alarm. Uy, sorry. Hindi po yung dead bell. Nababalot Loko-loko, di po yung dead bell. Pakinggan yung sinabi Fold away. Dito po yung mga radyo. Ito sa alarm. Uy, sorry. Hindi po yung dead bell. Nababalot na ng alikabok ang mga handle at Maloko nung pala to Aray ko. parte ng control area at bawat sulok ng kwartong ito animoy na Manibela pa yan ang barko yan guys. Ito niya. Ayan Ito kaya yung manibela niyan. Ito ang liit. Ayun, manibela ang liit Iba dati ang alam ko manibela ng barko yung malalaki. Ginaganon pa nga. Ginaganon. Ito ang liit. Ganun na lang. Grabe at ibang parte ng control area at bawat sulok ng kwartong ito animoy may mga kwentong nakatago mula sa nakaraan. Dito pa yung control room nila. Telepono. Winayaan na lang dito guys. Ito na siguro. Ito talaga yun. Wala akong nakikita dito yung yung pabilog. Yung manibela niya. Wala na dito. Nahanap niya yung manibela. Ayun na nga yung maliit. Kaya nga ako nga rin, nahanap ko nga rin yung manibela. Ang inaasahan ko kasi makikita ko yung manibela. Yung malaki. Yung pinipihit na ganon. Ayun yan. Liit lang Ito, so siguro tinanggal na nila. Tapos ito yung mga radyo na iwan pa dito. Pati mga gamot na halos hindi pa nabubuksan naiwan lang din nila. Anti-vertigo. So ito siguro pag nahihilo ka, ito yung mga tinitake nila. Pero ito hindi pa nabubuksan, ang dami pa. Sa paso, pag napaso ka, ito yung ginagamit nila. Ayan, sobrang dami Ayon sa bang pumunta na dati dito, doon din daw may naramdaman. Pero hindi ko pa nakikita kung saan banda yung engine room. Kasi wala sa second floor and sa third floor, wala rin.
Aalis na dapat ako nang bigla ulit ako may napansin dito. Di ko alam kung rinig dito guys, pero parang may nagbabato. Pero posible naman kasi sobrang taas na natin guys. Mas dumadami na ang mga tunog kaya nagmadali na akong bumaba para hanapin ang isa sa pinakadelikadong parte ng barkong to. Check natin dito, baka nandito sa baba. Oh my god. So meron dito nakalagay pero hindi ko na siya mabasa guys. Ayan o, parang cabin. So kabina pa rin to. Ibig sabihin may mga kwarto pa dito kahit sobrang init sa baba ng barko. Kaya na-curious ako kung anong Diyan na yata yung makina ng barko. Bababa na siya. itsura ng kabina dito. Oh my god, ang lalim. Check natin. Shucks. Ayo. Shucks, meron pang puta sa baba. Yun o. Oh my god. Dahan-dahan lang ako sa pag-akbang dahil medyo malog na ang hagdan. At pagdating ko sa baba, ito ang tumambad sa akin. Ito yung kabina ng mga ano siguro, mga crew. Pero ano lang siya, maliliit lang siya. Ang isang tao lang guys. You know? So meron dito 8. So 8 sila yung nagsistay dito. Pero hindi ko sure kung paano sila makakahinga dito. Wala siya. Parang suffocate yung lugar eh. Parang hindi ka makakahinga sa ano na eh. Yung bintana. Akala ko mas tahimik dito kaysa sa taas. Pero bigla na lang. Dito pa yung mga drawer nila, mga aparador nila. Kaya pa? Malabog. Lakas ng kalabog doon sa may Bilisan natin. Yun yung medyo creepy dito guys kasi iba't ibang tunog yung maririnig mo dito. So hindi mo alam kung paranormal o normal yun. Pero mamaya, try natin mag-investigate kung meron tayong masasagap dito. Kaya nagmadali na ako dahil bukod sa multo, mahirap din huminga sa parting to ng barko. Hanapin natin yung engine room. Mahirap huminga sa baba. Akala ko ito ng engine room nila. What the heck? Saan yung labas? Hanggang sa may nakita kong isa pang butas papunta ulit sa baba. yan na engine room siguro. Kapakan niya. Medyo Ito na nga engine room kasi rupok na rin. And guys, medyo delikado to. Pero kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko dito, please do subscribe para marami pa tayong lugar na papuntahan gaya nito. Mas mahirap bumaba dito dahil putol na ang ibang parte ng hagdan. Oh my god, putol na pala to. Oh my god. At pagdating ko sa baba, ito ang tumambad sa akin. diba? Kita nyo, ito yung engine room. Diyan daw yan nahulog yung lalaki. At dito nagumpisa ang pangyayaring hindi ko maipaliwanag. So ito na yung engine room nila guys. Pero kailangan natin magdahan-dahan kasi yan tubig na yan. Tubig pero andyan na yung mga oil. So konting mali mo lang dito. Baka hindi ka na makikita dito guys. Kaya please. Dito mas lalo na akong May pumupukpok. Hindi natin alam kung ano yan. May pumupukpok dun sa parang bakal. kinabahan dahil papalapit na ang sinasabi nilang Devil's Hour or ang 3 AM. Kailangan natin magdahan-dahan kasi parang pinagtagpi-tagpi lang na steel. Nagpatuloy lang ako sa paglilibot dito. Pero maya-maya lang. Tao po. Sunod-sunod. Teko nagulat. Patay ko nagulat. Reset na yan. Ano ba naman yan? Kinabahan ako dun Mga tunog na nang bubulabog. Natakot pa nagulat. Putsang gala. Nagulat. Nakakakilabot dahil tugma ito sa mga sinasabi ng caretaker nito noon at ngayon. Kaking creepy dito. Gago, may naglalakad. May naglalakad doon sa taas. Sa taas nga ba? Parang sa taas. Tao po. At nakakatakot dahil hindi mo nakikita ang sasalubong sa'yo.
So medyo delikado guys kasi yan, meron pang mga butas dito Kasi sa engine. nakakatakot kasi wala siyang third eye, hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. Di ba? Mas mahirap yung nararamdaman mo pero hindi mo nakikita. Eh doon ka na sa nakikita kaysa sa kasi nakikita mo. At pag nahulog ka sa butas dito, wala nang makakarinig ng sigaw mo. Try natin mag-investigate dito. Check natin kung meron tayong masasagap. Nagulat na yan. Ay, nakakagulat panoorin to si Jasklin. Ano ba naman yan? Pero may gumalabog talaga. Ayo. May step talaga oh. Kaya nag-decide ako mag-EMF muna kung may masasagap itong kakaiba. At maya-maya lang, What? Lang. May nakita ko. maya-maya lang, What? Ay no, pagmasdan nyo, parang may nag-ilaw dito. What? at maya-maya lang, Dito parang may nag-ilaw. Hindi ko alam kung ilaw nyo ba. What? Ay no. Dito natin. Tingnan nyo to guys, may nag-ilaw dito eh. What? Ano na? Isa pa. What? Meron dito Hindi siya stable. Hindi stable guys. Ewan ko nakikita niya pero yan o. pumapalo ito pero hindi ganon kalakas. Hanggang sa Wala. Tumunog. Guys, ang lala na guys. Malala dito. Kunin natin yung gamit. kaya nag-decide akong kunin ang gamit para makapag-imbestiga na dito. Pero habang palabas, parang may nakatingin at nakasunod sa'yo. Gumagalaw na yung magulan guys. Nakakagulat naman. Ayun na. Na-investigation na. Inayos ko na agad ang mga equipments at pinwesto ng isa pang camera. And guys, na-set up na natin yung mga gamit. Dito na yung REM pad, LED bell, night vision natin, blocks natin, tsaka yung music box nandito na rin. Check natin kung may masasagap tayong frequency dito. At nang magsisimula pa lang ako magtanong, ito agad ang nangyari. Pwede nyo pong lapitan yung mga gadgets na to, yung REM pad, yung LED bell, pwede nyo pong patunugin, yung flux. Biglang tumunog ang REM pad, kaya pinagpatuloy ko ulit ang pagtatanong. Pwede ko bang malaman kung espiritu ka o elemento? Pwede mo bang patunugin ulit yung mga gamit na dala ko dito? Naghintay lang ako pero wala akong nakukuhang response. Kung nandito ka, pwede mo bang patunugin itong mga gadgets na dala ko ngayon? Meron ba akong kasamang espiritu? At kahit nakailang tanong na ako, Kayo po ba yung nagpatunog nitong REM pad? wala na akong nakukuhang sagot. Kung oo, patunugin niyo po ulit. Kaya sinubukan ko sa lingwahe nila, baka sakaling may sagot tayong makuha. Hindi siya sumasagot. So, try natin yung lingwahe nila guys. Time check, it's already 2:44, magti 3 AM. No. Lakas na yun ng palakas. So, check natin yung lingwahe nila. Try natin kung sasagot sila. Sinendan tayo ni Argon guys. Ito, mga tanong, pinatranslate ko sa kanya. Unang tanong ko pa lang ito agad ang nangyari. Pwede na akong mahibawaan kung espiritu ka o elemento. Kung espiritu, patunguga ang dead bell o sa kabe. Kahit hindi pa ako tapos magtanong, bigla itong sumagot. Di pa ako tapos, yes agad yung sagot guys. Sinubukan ko. Hindi pa daw siya tapos sagot ng sagot. Para makasigurado, baka nagkataon lang to. Ako lang kumpirmahon. Kung espiritu ka, patunguga ang dead bell ka usa. Kung dili, kaduha.
Espiritu, guys. Sinubukan kong tanungin kung magtutugma ang sagot nito sa sinasabi ng mga nagbabantay dati dito. Pwede ba na ako makibawaan kung babae ka o lalaki? Kung lalaki, patungo ang dead bell usa ka beses. Kung babae, duha ka beses. Pwede ba na ako? Lalaki. Lalaki, guys. Isang beses. Lalaki. At nang tinanong ko kung ilan sila dito, ito ang naging sagot. Tanong natin kung ilan sila dito. Ilang mo kabuk dire? Pwede ba na ako mahibawaan? Pila ka mo kabuok dire? Diba? Kung usa, patungog ang dead bell. Isa lang. Dito na ako kinilabutan dahil tugma lahat ng sagot sa sinasabi ng caretaker dito. So, isang lalaki. At bigla nitong pinatunog ng sunod-sunod ang gadgets. Ooh. Oh my God. Shucks. Grabe naman yung paramdam dyan sa ghost. Na ako mahibawaan unsay rason sa imong Haunted ghost ship na yan. pagkamatay? Para makasigurado, tinanong ko kung dito ba pumanaw ang espiritong sumasagot sa gadgets dito. Dili ka ba namatay sa barko? Oosh. What the heck, dalawa? At hindi na ito tumigil sa pagpapatunog ng gadgets dito. Oh, tiyonggala. Ooh. Guys. Shucks, yes. Dito kumpirmado na meron ngang nasasagap ang gadgets na dala ko. So dito siya namatay. Dito ako mas Tunog yung devil yun. kinabahan dahil biglang nag-iba ang temperatura. Ibig sabihin, nasa paligid lang siya dahil hindi lang gadgets ang pinapatunog niya. Parang may nakasilip dito. Dahil? Tingnan natin. Ano kaya to? Baka bakal lang yun. Dahil? Guys. Oh my God. Dito rin. Ooh! Dead bell, guys. What the heck? Pinaglalaroan na nito ang mga gamit. Gagi yun. Naglalaro niya na yung gamit kasi ngayon lang siguro siya nakakita ng ganyan. Sunod yun. At maya-maya lang, may mga yabag akong naririnig na papalapit. Kayo po ba yung nagpatunog ng mga gadgets dito? Ipe-play ko ng diretso ang video para makita nyo gaano ka-active dito. Oh my God. Kayo po ba yung nagpapatunog sa taas? Yes. Yun na. Gago, parang parang may yabag ng paa na halata mong naglalakad sa bakal eh. Kasi yung tunog ng bakal ay yung tunog ng paglalakad niya tumutunog na sa bakal, tumutunog yung bakal na parang nakakatakot ako kung ganyan. Ako, iwanan ko na yung gadget, takbo na lang ako. Habang tumatagal, papalapit ang tunog sa akin. Kayo po ba yung nagpapatunog dito sa taas? Gusto ko lang pong kumpirmahin. Kayo po ba yung nagpapatunog kanina pa? Put. Dito banda. Kayo po ba yung nagpapatunog sa taas? Pwede niyo po bang patunugin ulit?
Ooh. Yes guys. Kaya sinubukan kong tanungin kung pwede itong kausapin sa spirit box. Ganahan baka Oh, spirit box. usap sa spirit box? Kung oo, patinguga ang dead bell usa ka beses, kung dili duha ka beses. Yes. Kaya dali-dali ko tong kinuha para makapagtanong at makakuha ng klarong sagot sa kanya. Pero wala itong tigil sa pagpapatunog ng music box. Holy sh... Try natin sa spirit box guys. What the heck? Naba ko yung spirito nakauban diri subong? Ilang beses ako nagtanong pero wala akong nasasagap na sagot sa spirit box. Naba ko yung spirito nakauban diri subong? Pero sumasagot ito gamit ang ibang gadgets. Tunog yung devil. Gusto niyang ang gusto niya yung dead bell siguro. Nag-iiba na ang temperatura, indikasyon na malapit lang siya. Kaking active dito guys. At may nadedetect na motion ang music box. Kayo po ba yung nagpapatunog ng gadgets? Teka lang. Parang mayroon dito sa likod niya. Dito. Parang mayroon ako nakita dito. Gusto mo bang kausapin ka dito sa spirit box? Gusto ba nimo itong spirit box? Pwede ka diri magsulti sa imong gustong isulti. Kaning spirit box, pwede ka mutubag diri, kag pwede mo isulti imuhang gustong isulti diri sa spirit box. Halos lahat ng tanong kanina tugma sa sinabi ni Kuya, kaya tinanong ko kung paano siya pumanaw dito. Pwede mo bang sabihin paano ka namatay dito? Yes. Okay, paano ka namatay dito? Masyadong klaro. Ayun yung sumagot doon sa music box eh. Dito siya sumasagot sa mga Nalunod ka ba dito? Di klaro dito guys. Pero pinapatunog niya. Gusto mo bang ipagdasal kita? Hindi klaro ang mga naririnig ko sa spirit box, kaya tinanong ko kung pwede itong ipagdasal. Gusto mo bang ipagampo ka nako? Kung oo, patinguga ang dead bell usa ka beses, kung dili duha ka beses. Oh my god. So ayun. Lagi siya may nararamdaman. Malakas pakiramdam niya. Hindi bukas yung third eye niya, pero yung pakiramdam niya malakas. Kasi ang daming kumakalabog, ang daming may nagpapaingay sa barko. So bago natin tapusin itong video natin, nais kong i-subscribe nyo ang ating kasama sa Team BMGX, si Manila Horror at Maris Films. Sama nyo na rin subscribe ang kapatid ko si Paranormal. Kaya lang di natin alam kung mag-explore pa siya, pero tuloy lang pipilitin natin niya mag-explore. Tapos nandyan yan sa inyong screen yung kanilang mga channel. Subscribe nyo na rin ang ating makakakulab na si pangalan nun, Reynald TV, si September 13. So paano? Ako pa rin ang inyong investigator Jay. Pusta ng mga mata, talasan ng pagdinig, palawakin ang isip, dahil ang mundo ay nababalot ng elemento
Ako pa rin to si Investigador J, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong multo lang. At dahil di natutulog ang vlogger, nakatuto kami 54 oras.